ang analogy dito is, okay, we will protect our claims doon sa South China Sea with the US. Hindi Philippines ha, US, Amerikanong may-ari dyan. Typhoon weapon systems. Kung hindi ka umalis, nandito yan. Now, what if China will also position their equivalent missile systems? If I remember that Tianjian 10, no, the Long Shadow 10, na equivalent doon sa Tomahawk that is capable of being launched from this Typhoon weapon system. What if ilalagay nila yan sa kanilang militarized artificial islands dyan sa South China Sea? At sasabihin ng China, abandon your claims dito sa South China Sea. Kung hindi, ito, mananatili yan dito forever. Pag mag-abandon kayo, isosole namin to sa mainland. If the Chinese will go by that logic, di ba? So this is a very, very dangerous, stupid, foolish statement coming from the president who is the chief architect of our foreign policy. Naging matapang po ang pahayag din ni Marcos Jr. kaugnay nga po dito sa China, no, na isusoli na yung US Typhoon missile kapalit yung marami niyang mga sinasabi. Ano po ang nakikita ninyo? Ito ba'y magandang pamamaraan sa diplomasya at sa tingin niyo po magpapatinag dito ang China at makakapagbigay ng peaceful resolution po dyan sa Sigalot? Dekada ng Sigalot dyan sa South China Sea, West Philippine Sea. Well, to be honest, no, Admar and MJ, that probably is one of the most stupid foreign policy statements that I have heard in my entire life. Challenging a superpower like China to abandon their claims in the South China Sea dahil mayroon kang typhoon weapon systems na ilang batteries lang. I mean, ginawa nila yan sa Russia. And in fact, Russia was threatened with the 32 member NATO countries. Tapos gusto nilang gawin ni Bongbong Marcos sa China, who has the third largest stockpile of nuclear arsenal, the most modern hypersonic missile technology. Does he really think na mag-aabandon na ang China just because natitreaten sa West Philippines, sa typhoons diyan sa West Philippines? You know, what if? Because I'm pretty sure hindi matitinag ang China nito. Kasi the moment i-abandon ng China ang kanilang claims diyan, precisely because Marcos said so, at isosoli niya sa Amerika yung mga typhoon weapon systems, it's the downfall of the regime of Mr. Xi Jinping. Kasi it is the interest of China now that is at stake. So, ang sa tingin ko nga, this is a very dangerous escalatory remarks. Kasi ang analogy dito is, okay, we will protect our claims doon sa South China Sea with the US. Hindi Philippines ha, US, Amerikanong may-ari dyan. Typhoon weapon systems. Kung hindi ka umalis, nandito yan. Now, what if China will also position their equivalent missile systems? If I remember that Tianjian 10, no, the Long Shadow 10, na equivalent doon sa Tomahawk that is capable of being launched from this Typhoon weapon system. What if ilalagay nila yan sa kanilang militarized artificial islands dyan sa South China Sea? At sasabihin ng China, abandon your claims dito sa South China Sea. Kung hindi, ito, mananatili yan dito forever. Pag mag-abandon kayo, isosole namin to sa mainland. If the Chinese will go by that logic, di ba? So this is a very, very dangerous, stupid, foolish statement coming from the president who is the chief architect of our foreign policy. Talagang ito yung nakakabahala, no? And especially if Russia steps in, no? Narinig na natin yan last year. I'm very keen on hearing, no, and inaabangan ko nga anong sasabihin at isasagot ng Ministry of Foreign Affairs ng China dito. Kasi it's a very, very alarming statement coming from this president. Talaga. Unacceptable ito. Ewan ko if it was advised to him or it was done voluntarily by himself without consulting his foreign policy people.
Talagang this is more than ridiculous. This is irresponsible. This is incendiary. Kung titingnan mo, talagang wala tayong patutunguhan ito, Admiral MJ. Lalong pinainit niya ang sitwasyon diyan. Number one, hindi atin 'yan. What if Mr. Trump decides to pull out those missiles, the Typhoon weapon systems? Kasi Amerikano yan eh. It is not for Bongbong Marcos to decide whether the Typhoon weapon systems will stay in the Philippines or not, will be relocated or not. Because that is not ours. Those are American-owned weapons. So, pag nagdesisyon si Mr. Trump, i-pull out natin yung Typhoon weapon systems, magmumukhang tanga itong si Bongbong Marcos. Di ba? Pagtatawanan na naman tayo ng ating ASEAN neighbors and the Greater Asian Brotherhood of Nations. Opo, at ang mga recent development dito naman sa mga polisiya ni President Donald Trump ay sinuspindi muna yung foreign aid, lalo na yung military aid, no? Tayo ba naman, wala tayong pambili ng nabanggit. Nabawasan pa nga yung ating modernization program sa Armed Forces of the Philippines. And maliban dyan, noong panahon pa ng kampanya, even before pa, gusto na ni President Donald Trump noon na talagang pagbayarin ang Taiwan kung gusto nila na mabigyan ng proteksyon. So ano yung bagay na hindi niya din gagawin din dito sa Pilipinas na hingan, gusto niyo pala yung ganyan, kayo ang magbayad imbis na sila ang magbibigay ng aid ngayon. Kaya bang mapangatawanan ito ng kasalukuyang administrasyon sa tanging nag-iisang Typhoon missile kalaban ang military giant? Yun na nga, Admar and MJ, no, mga kababayan, nakakatawa talaga, no. If you trace the statements of Mr. Trump, no, ganyan din yung sinabi niya sa NATO. He is threatening to withdraw for the US to withdraw from NATO unless magbayad yung European nations or yung NATO member countries. Kasi nga, yung Amerika pa ang malaking contribution dyan in terms of cash, in terms of material and equipment, no? Pero it's for the security of Europe. Ganon din sa Taiwan. America is spending so much for the defense of Taiwan, no? In case nga, quote-unquote, the mainland invades Taiwan. Now, etong mga EDCA sites naman, especially doon north of the Philippines, ay ilang beses nang sinabi nila na in defense of Taiwan, for the defense of Taiwan. So sino ngayon ang magbabayad dyan? Sinabi na nga na Taiwan should be paying for America to protect them from this perceived, no, this imagined invasion of the mainland. So, asan ngayon pupulutin ng Pilipinas? Kung halimbawa, ang Taiwan ang magbabayad, nandito sa atin 'yan. Nandito sa lupa natin. So, pagbabayarin din tayo ng ni Mr. Trump dyan. Kaya ako'y natatawa talaga, no, Almar and MJ, mga kababayan. It seems to me na there's parang nasa panic mode na itong foreign policy team ni Bongbong Marcos precisely because of the unpredictability of Mr. Trump and his pronouncement and in fact his policies, no? So hindi nila talaga and in fact until now, no, they are begging for an appointment for a meeting with Mr. Trump. Sinabi na niya ni Enrique Manalo of the DFA nung tinawagan niya si Secretary of State Marco Rubio that they are looking at the possibility of setting up a meeting between Bongbong Marcos and Mr. Trump. Kahapon sa Cebu, sinabi na rin ni Bongbong Marcos, I am planning to meet with Mr. Trump. Biro nyo, we are the only treaty ally of the Americans here by virtue of the Mutual Defense Treaty. Ilang beses sinabi, the US has an ironclad commitment to the security of the Philippines. Pero hanggang ngayon, walang meeting na schedule. Not even a phone call to discuss matters of foreign policy and
foreign relations between the two nations. So, ito, nagpa-panic mode na tong mga amboys, no, within Marcos Jr.'s administration. I think so. Ang may malinaw na contact at talagang pinuri din ni US President Trump ay itong China. At nabanggit nga niya na hiniling niya sa China, ang US hiniling niya sa China na tulungan sila na magkaroon na ng kapayapaan, matigil na at marisolba na yung sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. So, si Marcos Jr. naglabas ng matinding pahayag kontra sa China sa pag-aakala pa siguro na nandun pa yung ironclad commitment, sinuspindi na nga for 90 days pa dahil pag-aaralan pa and sa mga naunang mga statement ni Trump na kung gusto ninyo ng protection mula sa US, kayo yung magbabayad. And at the same time ngayon, ang kanyang sinasandalan ay kinokontak yung China para tulungan sila, tulungan ng US na marisolba yung sigalot dyan sa Ukraine at Russia. Kumbaga, hindi nagtutugma itong mga polisiya ngayon ng kasalukuyang administrasyon na Sir Ibi. Tama, no? Because it's a very well, it's a very pragmatic move of Mr. Trump, precisely because Russia and China now has a very, very strong alliance, no? From technology to the economy to trade to information sharing, no? And ang concern ni Mr. Trump is the war in Ukraine. Well, ang Middle East war sa Gaza ay ganun din naman. Pero ang importante Ukraine because it affects European countries na who is an influencer, a macroeconomic influencer globally. No, so dapat talagang mahinto 'yan, no? And it's draining the American economy, no? Ang gera diyan. And the only leverage that Mr. Trump has over Russia is China. Tapos ngayon, if Mr. Trump calls on Mr. Xi, no, to exert, no, some friendly influence on Russia, hihingi din yan ng pabor kay Mr. Trump. So, and logically, ang hihingi na pabor ni Mr. Xi Jinping yan will be Taiwan. At sasabihin siguro, kung ako si Mr. Xi Jinping, okay, Mr. Trump, tutulungan kita para mahinto ang war sa Ukraine, para umupo sa negotiating table si Mr. Putin, pero I need your assurance na tanggalin ninyo yung mga EDCA sites dyan, pahintuin ninyo ang belligerent stance ng inyong ally na Pilipinas, and let's go to a bilateral arrangement, no? Bilateral negotiations. Tanggalin nyo yung mga Typhoon weapon systems dyan para hindi mag-escalate yung NATO-like expansion dito sa Indo-Pacific. Well, of course, if Mr. Trump is very pragmatic, he is after all a businessman, he makes deals. No, I'm pretty sure Mr. Trump can do away with EDCA and Typhoon weapon systems in the Philippines. We are just a footnote on the greater American global hegemonic framework, Admar and MJ. Ano lang tayo parang speck of dust lang tayo. The Americans doesn't care about the Philippines, quite frankly. Opo, at ang mga move din ngayon ng Trump administration, halimbawa itong Taiwan na sinasabing parang kagaya din ng Pilipinas na meron ding BFF na Estados Unidos, papatawan pa nga sila ng taripa sa kanilang mga chips at mga semiconductors papasok doon sa Amerika. So talagang nagbago ang mga ganap ngayon dito at hindi na nagtutugma talaga itong kasalukuyan nating foreign policy. Tama, no? Mr. Trump now is very inward looking, no? He is looking inward, no? Towards the American economy, the American national security along its borders, and the bloated bureaucracy of the American government, no?
So yan muna ang tinatrabaho niya. That's why sabi na nga niya ni Mr. Trump, we want to stop all the wars. And sabi niya, parang sinabi niya, in my presidency, we will not start any war, and we will stop all those wars that American military adventurism has started over the years, no? So I'm pretty sure gagawin yan. Mr. Trump already learned his lessons, no? Doon sa kanyang first term as president, no? In 2016. So mag-iiba at mag-iiba talaga 'yan, no? At the Biden philosophy and the Biden governance is very, very far off the spectrum, opposite really to the Trump policies and governance model. So ang sa Pilipinas kasi tailor fit doon kay Mr. Biden and the liberals, no, and the left, no. So Opo. ngayon here comes Mr. Trump na talaga mag-iiba yan. Opo, at nabanggit nyo, tailor fit doon sa dating administrasyon, no? At ang dalawa sa mga pulisiya ngayon ng Trump administration na pinatigil niya itong censorship doon sa mga kalaban sa politika at paggamit ng kapangyarihan ng federal government laban doon sa mga kalaban sa politika, which is yan ang nangyayari ngayon din dito sa Pilipinas. Napapanahon na ba na gayahin na ng Marcos administration itong Trump policy, considering sa mahabang panahon ang Pilipinas, lalo na ngayong Marcos administration, ay pro-America? Well, dapat napapanahon na. Ang question is, gagawin ba nila? Meron ng collusion itong Marcos government with nitong nag-i-implement ng walang habas na censorship na in the guise of fact-checking, no? So if they do, they would probably think twice kung talaga bang naaayon yan sa kanilang interest, precisely because pagka tinanggalan nila ng censorship, quote-unquote, baka talagang buong mundo na at buong Pilipinas na, buong sulok na ng Pilipinas ang makakaalam sa mga pinagagawa nila. Oo, Yes. tsaka pangunahing naging biktima po niyan si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang SMNI, yung power tripping na nangyari laban sa mga kalaban sa politika, sa mga Duterte, na speaking pa sa censorship, ngayon ang kini-question na naman itong mga vlogger, inimbestigahan na naman po dyan sa Kongreso. So talagang tailor fit ito, kahalintulad sa dating administrasyon, at ito yung nakita ng Trump administration, dapat mapanumbalik yung free speech kasi nandun din ito sa kanilang konstitusyon, which is meron din sa ating konstitusyon, Sir E.B. Tama, no? Admiral MJ, tama talaga, no? At ako'y naguguluhan din, no? Na kahit anong init, no? Ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa issue ng mga vloggers at yung mga independent political opinion makers, no? Ay pilit talaga nilang sinosuppress, no? Na yun naman ay magbabackfire. Alam natin yan na eventually magbabackfire yan sa kanila. So the more you suppress the freedom of speech, the more people will try to free themselves, no, from that suppression, and therefore they will look more guilty than ever if they try to suppress it. And going back to the issue on this hearing about the bloggers, no? Ayun na nga, no? They are disguising it as trying to solicit advice from these bloggers, no? In dealing with fake news. But going back to what you were saying, Admar, kanina, no, and MJ, about the Biden administration's seeming deliberate effort to suppress freedom of speech, ay nabasa ko sa isang artikulo, at hindi lang natin mai-discuss siguro dito, na there are about 300 churches pala na inexertan ng political pressure nitong Biden administration para nga ay hindi magsalita. At kabilang na nga doon ata, nabasa ko, ay ang Kingdom of Jesus Christ na simbahan nga nitong si Pastor Quiboloy.
Opo, at same, doon sa mga nabulgar doon sa pagdinig sa Senado para sa confirmation ng bagong DOJ secretary nila or Attorney General, tsaka kanina or kahapon ba na hearing din doon sa FBI, no? Chief nila, ito yung mga naibulgar at nais na ipahinto na itong kalakaran na ito, panggigipit sa mga simbahan, sa mga pro-life, dahil ito yung nangyari talaga sa KOJC. Perfect example at ganitong-ganito ang nangyari lalo na kay Pastor Apollo C. Kibuloy, Sir Ibi. Siguro bilang panghuli na lang po, mensahe nyo sa ating mga kababayan dito po sa mga napag-uusapan natin ngayon. Well, ang sa akin lang, no, dapat yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung nagsusubaybay dito at especially yung mga OFWs na alalang-alala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, lalong-lalo na talagang tumataas yung kriminalidad ngayon at hindi binibigyan ng masyadong exposure ng mainstream media, ay dapat po, no, maging mapagmatsyag kayo at dapat pag-usapan ninyo sa inyong mga pamilya, no, ang mga talagang nangyayari at totoong nangyayari, no, dahil ang mga karamihan ng mga Pilipino ay nasa mainstream media lang, no. So dapat makinig sila sa SMNI at halongkatin nila yung mga ibang opinyon ng mga independent political commentators, bloggers and as well as bloggers, no, para maisabi nila sa kanilang mga pamilya-pamilya dito na maging aware na sa mga issues being faced by this country. So, ayun lang, no, a continued level of awareness of what is happening to our country politically. Yun lang po, no. At sana po ay magtulungan po tayo.